Si Senadora Miriam Defensor Santiago na marahil ang natatanging hurado sa impeachment court na kinatatakutan ng lahat dahil sa matalas na pag-iisip at matabil na dila. Pero nakahanap siya ng katapat. Isang abogadong lumaban ng hindi gumagamit ni isang salita. Sa unang buwan ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, walang kumontra sa mataray na si Senator Judge Miriam Santiago. Huwag na tayong magpa-epal dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Marami ang nabahala sa pag-asta ng senador na tila taliwas daw sa dapat na ikilos ng isang senator judge. In charge. You come to court prepared. You do not waste the time of this court. Are you withdrawing formally? Nang sumapit ang ika-26 na araw ng paglilitis, nagpasya ang prosekusyon na i-withdraw ang 5 sa 8 articles of impeachment. 5, 6, and 8. The prosecution is terminating the presentation of its evidence, of course subject to the cross tomorrow. Is there any objection? There being none, the trial is hereby adjourned. Kinabukasan, ito na ang eksena. You're not supposed to say that at all. Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, naman. Ay, my goodness. Sa panenermo na ito ni Senadora Santiago na nahimik ang prosekusyon, maliban na lang kay Attorney Aguirre. These are ministerial functions. Naglakas loob si Aguirre na kontrahin ang ginawa ni Santiago kahit wala siyang binitawang ng isang salita ng pagbatikos. What compelled you to cover your ears talaga? What was going on inside your mind? Well, it is not a spur of the moment thing. Nagpatong-patong na yan kasi everyday na nandun si Senator Miriam, palagi lang siya bad words sa private prosecution, nagse-sermon pa, hindi maganda eh. Masakit na yung sinasabi. Actually, I think it was the first time where she used the word JGO. For 40 years ng practice, hindi naman ako nasasabon ng judge eh. It never happened to me. Lalo na kung matawag kang Ang kanyang tahimik na pagprotesta na kaagaw ng pansin ng publiko at umani rin ng mga negatibong reaksyon mula sa mga hukom ng Senado. Ito malaman yung pangalan ng isang prosecutor doon. Attorney Vitaliano Aguirre II. Mulat sa poll, nung tumayo si Senadora Miriam Defensor Santiago, hanggang natapos si Senadora Santiago, ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tenga. Totoo po yun, sapagkat nasasaktan na yung tenga ko. Yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here. Kung ayaw po pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! If that is in the form of a motion, go ahead! Nangahamon ka! Aalis na po ako. Dito ako nakaupo eh. Gaganyan ka sa akin? May I suggest that... And it's on video. Sir, nung tumayo na si Senadora Santiago and moved that you be cited for contempt of court, ano yung naramdaman mo? The moment I left my chair, going to the podium, I know that I have to defend my right. After you were bombarded with abusive language, insulted, harangued, and called GAGO, the least you could do is to cover your ears. I already knew the consequences, and I was prepared to face the consequences of my act. Natulig man sa masasakit na salitang narinig kay Senador Santiago, nagpakumbaba pa rin si Attorney Aguirre at humingi ng tawad sa senadora. Kung nasaktan ko man ang kalooban ni Senator Miriam, I'm very sorry for it. That EPAL lawyer really had to be taught a lesson. Nung mga susunod na araw, sir, you apologized. I apologized, but I only apologized for the hurt I caused her. But I never apologized for what I did, for the fact that hindi na natatawag ng prosecutor. I noticed na
takot na ang prosecutor, nasisira na yung focus nila. They are rattled, yung diskarte nila nawawala na eh. Ang pinaka-importante po sa isang tao ay respeto. Kung nagde-demand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga abogadong ito. Sapagkat yung human dignity, wala pong katulad he's dyan. lecturing me. Trial suspended for several minutes. Sa nangyari, kusa na ring nag-resign bilang private prosecutor sa impeachment trial si Attorney Aguirre. But you had to give that up just because of that incident with Senator Santiago. Is it worth it? Yes, I think it's worth it and no regrets. The only regret, if ever I have, is I will not be able to offer myself as a cross-examiner of defense witnesses. Bagamat hindi nakabilang sa prosecution panel ng impeachment trial si Aguirre, tuloy pa rin ang kanyang pagiging abogado. Sinamahan namin siya sa kanyang opisina ng araw na iyon. Kauupo pa lang ni Aguirre sa kanyang silya. Ang kanyang mga staff, ready na agad sa pagpapapirma ng mga samut-saring dokumento kay Attorney Aguirre. Nakapagtapos na valedictorian si Attorney Aguirre sa Mulanay Elementary School sa probinsya ng Quezon. Pero tila nahirapan daw siyang mag-adjust nang pag-aralin siya ng kanyang mga magulang ng high school sa San Beda College sa Maynila. Dahil galing sa probinsya, nakaranas daw siya ng pangungutya mula sa mga kaklase. Pag ako'y tumayo, hindi ko masagot yung question sa recitation, naririnig ko sa likod ko. Valedictorian na niyan, valedictorian na niyan. Talagang pupunta na lang ako sa CR, doon ako umiyak. Nasaktan ako kasi number 1 ako doon sa probinsya. Sabi ko, pumasok akong valedictorian sa school na ito, I will graduate as valedictorian from San Beda College. Nagtapos siyang magna cum laude sa kursong philosophy sa San Beda College noong 1967. 1971 naman ang nagtapos siya bilang isang cum laude sa San Beda College of Law. Pumasa naman siya ng bar exam ng sumunod na taon na may average na 85.25%. Sa ngayon, isa na siyang veteranong abogado na may sariling law office, ang Aguirre Law Firm. Kasama ang pangalawang anak na si Attorney Andrew Aguirre, itinayo nilang mag-ama ang Aguirre Law Firm noong taong 2006. Sabi ko din sa anak ko, you better join a big law office para when we join together, may experience ka na. Matindi raw ang pressure kay Attorney Andrew na sumunod sa yapak ng ama. Mula nung law school actually kasi he graduated valedictorian nung class niya. Yung mga professors ko, kilala na ako kasi nga yung father ko is a known litigator. So yes, there's a responsibility na to live up to its reputation as the son of Vit Aguirre. Bago pa man kasi nakapagtayo ng sariling law firm, 15 taon din naging bahagi ng Robles, Brillantes, Rica Frente, Natura and Aguirre Law Firm ang nakatatandang Aguirre. Hindi na mabilang ang mga kasong nahawakan at naipanalo niya. Wala akong statistics As a matter of fact, I could not even remember the name of the client from Misan. But the track record, siguro kung tatsyahin ko, baka ang batting average namin is around 85%. Ang pinakamalaki that was I was given a break ay yung Visconde case. I consider it as the pinnacle of my litigation career. Kaya sabi ko nga after that, pwede na ako mag-slow down. But biglang pumasok sa impeachment na ito. Ang Visconde Massacre din na nagbigay daan para mapili si Aguirre na maging miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni CJ Corona. Hindi na nagdalawang isip pa si Aguirre na pumayag na maging bahagi ng prosecution panel. It's really an honor to be a private prosecutor. As a matter of fact, if you believe in a cause, and it so happened that we believe that
that CJ Corona should not stay a minute longer in the judiciary. So we offered our services for free. Malaking oras din ang ginugol niya sa pagtulong sa prosekusyon. Halos 2 linggo raw siyang hindi nakapasok sa kanyang opisina. I have to complete my paperwork. Ang dami ko sing nakaligtaan, hindi ko pa na-review yung mga work ng mga lawyers ko. Kaya I have to review them before filing them in court. I've been very busy in the past 2 weeks. Kaya halos hindi na ako nakapunta ng opisina. Kaya naman ngayong balik trabaho na siya, mabibigyan na daw niya ng atensyon ang mga kasong hawak niya na ilang linggo ring natambak sa kanyang opisina. Bagamat pumagitna sa kontrobersya ang ginawa niyang pagtatakip ng tainga sa Senado, tila isang virus namang kumalat ang aktuasyon niyang ito sa publiko. Pag may nag-request na, sir, pwede mo bang i-cover yung ear mo, yung ears mo? Naiisip mo ba na hindi mo akalain na ganito yung naging impact pala ng ginawa? Yun ang totoo. I never, in my wildest dreams, na ganito pala ang magiging reaction. Ayon sa batikang profesor na si Attorney Harry Roque, ang pagtatakip ng taingang ginawa ni Attorney Aguirre ay malinaw na paglabag sa Rule 71 ng 1997 Rules of Civil Procedure. Dahil siya ay kinontempt ng Senado, nagkaroon ng desisyon ng impeachment court na yung provisions ng revised rules of court on contempt, yung tinatawag na direct contempt, ay nalabag ni Atty. Aguirre. Nakasaad dito sa rule na ito na kahit anong mga bagay-bagay na nakakagulo o di naman kaya ay bumabasto sa hukuman ay po pwedeng maparusahan bilang direct contempt. Yung pagtatakip ng kanyang tenga, pwede yung mapasaloob sa pagbabastos. Pero ayon pa kay Roque, hindi rin niya masisisi si Aguirre dahil na rin sa tila daw maling timpla ng pananalita ni Senadora Santiago. Well, alam mo kasi ang pambabastos, nasa konteksto rin yan. Kung ang pananalita naman ay maaanghang at napakalakas din ng boses, dapat naman suriin natin yung ginawa ni Atty. Aguirre dun sa kontekstong ito. Ako siguro, magtatakip din ako ng tenga kung hindi ko na makaya. Pero ang issue, hindi rito natatapos dahil noong ika-6 ng Marso ibinaba ang hatol ng Senado sa kanyang ginawa. Isa ko sa mga unang bumisita sa tahanan ng mga Aguirre noong araw na iyon. Alas 12 pa ng tanghali ang caucus ng mga senador pero alas 9 pa lang ng umaga, naka-empake na ang mga damit ni Aguirre. Ang maletang ito raw ang babaunin niya kapag pinakulong na siya ng mga senador sa detention cell ng Senado. There's no doubt in my mind that I'll be detained. As a matter of fact, I was very much prepared for it. Pero hindi kulong, kundi admonition lang ang naging parusa kay Aguirre. So when they merely admonished me, so I would consider that a complete an acquittal on my part. Meaning to say, I was pronounced as innocent of the charge of contemptuous act. It was really a slap on the wrist, but I know it's slap on the face on the part of some senator judge. Naniniwala si Aguirre na hanggang sa huli, ang tama pa rin ang mananaig sa nagaganap na impeachment trial. Actually, si Senator Enriquez, fair, stern sa kanyang steering of the proceedings, but alam ko na sooner or later it will dawn upon the members of the impeachment court that they have to do something about the actuation of Miriam. And I think they did. It's a very simple issue. It's good manners and right conduct. If you could not do these things to have good manners and right conduct in that august body, you have no business being there. Sa
aming panayam sa dalawang anak ni Aguirre sa pamamagitan ng Skype, nadiskubre namin na hindi na nagulat sina Aris at Archie sa ginawang pagtatakip ng kanilang ama ng tenga habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago sa impeachment trial. Talagang lalaban ng daddy ko dahil nakita ko ng daddy ko sa korte everyday. 100% support ako dun sa ginawa niya kasi wala naman ako nakikitang mali.